Dapat pala hindi masyadong mainit yung mantika kasi ang bilis niya masunog muntik na maging abo. Ito na pala yung request niyo na full recipe ng ating burikat, borikit, salbaro, pinipig, keeping, at kung ano-ano pang tawag nito sa inyong probinsya. Syempre, hindi natin to magagawa kung hindi tayo mangawat ng balanghoy sa ating kapitbahay. Charot, kung hindi tayo manguha ng balanghoy. Sa recipe ito, gumamit lang ako ng 2 kilong balanghoy. Huwag kayong mag-alala kung bakit ang daming balanghoy dyan kasi pang puto ang iba dyan, pang fries at kung ano-ano pa. Mas masarap talaga ang salbaro kapag kayong fresh na balanghoy yung ginagamit nyo. Yung kakabunot nyo lang kasi makatas pa yung balanghoy, matubig, manamis-namis. Di nyo na kailangan mag-add pa ng water kasi ang balanghoy na mismo ay matubig na. Sabay-sabay ko nga pala silang binabalatan tapos kinikilo ko na lang bawat recipe. Pagkatapos ko ngang balatan ay hinuhugasan ko ng maigi at kodkorin. At magtumba tayo ng saging, charot. Manguha tayo ng dahon para lagayan natin. Hati-hatiin lang yung dahon ayon sa laki ng gusto nyo. Pagkatapos doon na natin ilagay yung ating kinudkod na kamuting kahoy. Sa sukat naman, tansyahan lang yung nilagay ko kasi pangkain lang namin to. Kung gusto nyo pang negosyo, pwede yung sukatin kung ilang kutsara yung ilalagay nyo para sa isang malaking bilog. Sa pagkalagay naman ay dapat sobrang nipis yung pagkalatag para hindi siya makunat pag niluto na. Tapos kumuha kayo ng bilog hulmahan para bumilog yung shape niya. Mas maganda talaga kung walang butas-butas yung pagkakalatag ng salbaro natin. Kaya ako tinatakpan ko talaga yung mga butas-butas bago ko niluluto. I-dip lang pala natin yung salbaro sa kumukulong tubig at antayin na maging translucent siya bago natin siya hanguin. Dapat ganyan yung itsura. Pagkatapos nga natin mapakuluan lahat ay pwede na natin sila ibilad sa mainit na panahon ng buong araw. Pero ako inabot ako ng 2 araw kasi nga makulimlim yung panahon sa pagluluto kong ito. Pagkatapos nga ng 2 araw na pagbibilad ay ganito na yung itsura niya at pwede na natin to tanggalin sa dahon. Sa pagtatanggal naman ay dahan-dahan lang at natatanggal naman siya. Kailangan pa kasi natin to ibilad yung kabilang side ng 1 araw na naman. Kailangan matigas na matigas talaga siya bago natin siya prituhin. Yes, ganun katagal ang process bago tayo makakain ng napakasarap na salbaro. Pagkatapos nga ng 3 araw na pagbibilad ay sa wakas makapagprito na tayo. Sa pagpiprito naman ay dapat alalay lang sa apoy para hindi siya agad masunog. Tapos alalayan mo yung magkabilang gilid ng salbaro para hindi siya matupi. Tapos dapat medyo malaki talaga yung kawali. Hindi kagaya nitong sa akin ay maliit lang kaya kahit anong alalay ko sa magkabilang gilid ay natutupi talaga yung salbaro natin. I-expand kasi siya kaya dapat lubog talaga din siya sa mantika. Ngayon naman ay gagawa tayo ng arnibal, tinunaw na asukal. Muscovado sugar ang ginamit ko dito. Tinunaw ko lang siya sa kaunting tubig at hinalo-halo hanggang sa maganito na yung texture niya. Pag ganito na yung texture niya, pwede na natin ito palamigin at ilagay na natin doon sa ating lagayan. Since wala ako nung lagayan na parang pang barbecue sauce, dito ko na lang siya nilagay sa plastic para paraan ba, charot. Kaya hindi ganun ka-presentable yung pagkalagay ng ating sauce. Pero okay lang yan as long as masarap yung ating salbaro. Sa tagal, sa wakas, pwede na nating tikman, charot. Para sa akin, kulang pa siya sa tamis kaya dinagdagan ko pa siya ng asukal. Wala naman talagang lasa yung salbaro natin in the first place. So ayun lang, see you on my next one. Bye-bye!